Sabi natin na talagang mabuti ang Panginoon at hindi tayo pinabayaan ng Lord. Amen. So, sa mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, ay lagi natin tandaan na ang Diyos ay laging nakaprotekta. Amen. So, kahapon lang ay nagkaroon po ng hindi inaasahan na aksidente. So, thanks to the Lord na hindi po doon sa vital na lugar tayo tinamaan. Dahil kung doon tayo tinamaan, sabi ko kay Mrs. Binigay ko siya, darating naman ang balita. Darating naman ang balita sa iyo. Tapos na. Tapos na. So, sabi ko nga, marami pang journey ang ating dadaan. Amen. Hindi naman po pwede yun. So, pinatama din kahit papano, kasi nandun na yun eh. Sabi ko nga mga kapatid, sabi ko nga doon, kung wala ang Lord, yes, amen. Lalagyan tayo sa ganung bagay. Kasi kung nataas-taas yun, bandang ulo, sabi nga ni Pastor Iman, o kaya na sentro, sa either death or paralyzed. But sa laki ba naman nung handa na ngayon at tumama sa mga kapatid, sabi ko, paano nagdilim din yung paningin ko eh. But, sabi nga, ang Lord ay nandun ka agad. Amen. Sabi ni Brother Bal, uwi ka, Pastor, sabi ko, hindi ako uwi. Pwede akong umuwi, bayad na to eh. Bayad na to kasi nag-ina ako, tapos nangyari. Morning yun, mga kapatid. It was 8:30. So, pwede na akong umuwi. Sabi ko, hindi ako uwi. Subukan ko magtrabaho. Ang kakayanin ko, tuloy. Pag hindi, uwi ko. Salamat naman sa Lord na nakayanan. Binigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Amen. Nakapagmotor pa ako. Binigyan tayo ng lakas. Natusan pa ako ng misis kanina ng umaga. Kung saan tumayo. Sabi ko, hindi pwedeng tumayo. Hindi pwedeng hindi tatayo kasi mayroong medical service. Amen. So, may kirot siya mga kapatid, yung laman, kasi yung laman ang tinamaan. Bumbog yan. Pero sabi ko, pain reliever lang yan. Wala din yan. Buti may laman. Sa laman. Hindi doon sa buto. Kasi pag buto, talagang hindi ka makakilos. Sabi ng doktor nga, kasi pag fracture yan, hindi mo mapapakilos ang tao. Dahil sakit. Pero sa laman pinatama ng Lord. Dito naman sa ulo. Putok din. Magsusuka ka rin. Delikado. Saka hindi ka makatayo. Delikado sa ulo, mga Buti kapatid. naman dito Pastor. Tumampas ito eh. Pero nakatayo ako. Tapos nakalakad. Hilo yan. Hilo ako. Ito, itong parte niya. Buti kami hindi dito. Hindi, ayaw ko lang. Kaya yung mga lingkod ng Diyos hindi talaga yun. Amen. Sabi ko nga, sabi ni Pastor Iman, ingat lang tayo. Sabi ko, nandun naman ang pag-iingat. Nandun, kaya lang yung pangyayari, hindi mo talaga maasahan. Maiwasan. Biglaan lang. Nag-iingat naman kami. May mga helmet kami roon. May mga kompleto kami sa sa gamit. But hindi mo talaga maiwasan yun. Biglaan lang. But sabi ko, mas we need the protection ng Lord. Amen. Pastor, yung mga ganun, may pinalaman kasi si Diablo dyan. Kasi si Diablo, nandyan din naman sa akin. Alam niyo ba kung bakit yung natumba? Ako rin naman naglagay nun eh. Ako rin sandal. Bago ako magtrabaho, ako rin nagsandal. Sabi ng Diablo, sandal mo yan dyan. Di paghila nung isa, paghila nung wire, sumabit, tumumba sa akin. Patuloy din sa mga manukso. Yes. Sinabi ng Bible, day and night. He is accuser to the Pero believers. nandun yung parang protection ni God, Yes. hindi tayo tamaan din sa pinapamagod. Sabi nga po ng Lord na kapag ang kaaway ay magkatayo ng isang
pangyayari na parang flood, sabi ng Bible, laban sa iyo, magtatayo ang Panginoon ng tinatawag na standard laban doon. Amen. So, kung ako man naglagay doon, at sa akin din tumama, wala namang katatakutan. Sabi nga ni David, wala tayong dapat katakutan. Kasi, mga kapatid, even sabi ni Pablo, ni Salmista David, even though ako'y lumakad sa lilim ng kamatayan, hindi ako natatakot sapagkat ikaw ay nasa akin. Amen. Kung, sabi nga, kung mangyayari talaga ang isang bagay sa buhay mo, sabi nga, mga kapatid, walang dapat katakutan. Kasi yun ay isang pangyayari na nakatakda. Kahit pa natutulog ka, kung talagang panahon mo na, Nakaranas din ako ng ganyang grabe sa dito. But, salamat. Yan ang bagay na masasabi natin. Salamat sa Panginoon. Amen. Sabi ko, trabaho, tatrabaho tayo. Yan ang bagay lang. But, yun ang importante sa akin. Every morning talaga, mga Psalms 23 ako. Every time na paalis ako, nagpipray ako sa Lord. Kaya yung protection nandun. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Amen. Yung nakasali, hindi siya mapalagay, parang titingin-tingin siya sa akin na parang nahiya siya, natatakot na ano ko ipanatag mo yung sarili mo, brad, huwag kang maano. Kasi walang may gusto noon. Kasi parang nahihiya siya eh. So sabi ko, panatag mo yung sarili mo. Hindi ako nagtatampo sa'yo, hindi ako nagagalit sa'yo. Posible naman. Isang pangyayari lang yun na hindi natin lahat gusto. So, salamat sa Panginoon at ang Diyos ay nag-iingat sa atin. So, patuloy tayong mga kapatid. Praise God sa ating pag-aaral. I-continuous ko to dahil dito tayo nag-end ng last Wednesday at matatapos natin ito mga kapatid. So, yung nababanggit ng propeta dito about the female attributes and position was positioned as queen in the palace, and she acted as wife giving her virginity to Christ. This produced were children to the word age of the Son of David ministry. So producing our children in the ministry of Son of David. Now we have the same unity as the two horns of Taurus and Bull, the sons of Joseph, who are both Jew and Gentile. We are under the hands of the Joseph ministry in this Abrahamic age. So na-focus natin yan. Then next is dito tayo sa second born mag-start, mga kapatid, about the second born. Importante kasi ang second born, mga kapatid. Yung born again. New birth. Ang born again kasi, second born, represent kasi ng blessings ang second born. Okay? Ephraim, the second born of the sons, was blessed by Joseph's right hand. So anak ni Joseph, si Ephraim, siya po ang nagtanggap ng blessings. The new birth is always the blessed one between the two births of natural and spiritual. Amen. So, if we born in the natural birth, kailangan mga kapatid magkaroon po tayo ng, yan sinabi ni Jesus Christ. Alam nyo, si Jesus Christ nung nakipag-usap siya kay Nicodemus, he speaking about the earthly things. Yes. Nagsalita siyang biglang makalupang pananalita. Pero hindi siya napag-unawa ni Nicodemus sa John chapter 3. Nung sinabi ng Lord, lumapit si Nicodemus sa araw na sa panahon ng gabi at sinabi niya, Guro, pagkatapos niya magsabi ng Guro, sinabi, bakit mo ako tinawag na Guro? O Rabbi, isa lamang ang matuwid, kundi ang Panginoon. Then sabi niya, sinasabi ko sa iyo, na maliban ng tao, maipanap muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng langit. So, second born is to see the kingdom of God. So, importante yung mga kapatid, nandoon po yung blessings. Just notice the pattern of God with the second born and you realize the blessings of the new birth is the power of God. So, merong kapangyarihan talaga dyan mga kapatid na nakapaloob about the second born. Kaya pag na second born ka mga kapatid, ay ito, hating na natin ito. Hindi ba kayo nagmamasid na every time na mayroong revival, mayroong mga nangyayari hindi maganda? Yes. Kasunod kagad. Kasunod kagad.
May mga pangyayari na hindi maganda. Yes. So, you have to understand, mga kapatid, ang sabi nga ng prophet, if there is good, there is evil. If there is light, there is darkness. Sabi ng Lord, ako rin naman ang may gawa noon. Ako lang. So, yun yung sinabi ng Isaiah 45 verse 7. So, sa mga bagay na ito, kung titingnan natin mga kapatid, if there is a blessing, there is curse. So, kakambal lagi. Pag may revival tayo, pag maganda ang ating pagsasamba, maganda ang ating may mga kakambal na mga kakambal na sabihin natin that is also a blessing. Yes. We consider that as a blessing. So, kung may mga kapatid magpapasaya, that is a blessing. Kaya kinikis-kis nga eh. Kinikis-kis nga yung light yung diamond para lalo siyang kuminang. Dahil pag hindi mo kiniskis sa kapwa diamond yan, ibig sabihin yan, hindi siya kikinang ng gusto. So, yung light kasi, kailangan mag-light siya, lalo siyang lumagay doon sa kanyang kalagayan, lalo siyang lumagay doon sa kanyang kahalagahan. Alam mo kasi, ang diamond kasi, isang napakahalagang bato at napakamahal na bato. Amen. Sabi nga nila, gamuta lang ang laki mga kapatid, handa ang 100,000 na ang halaga niya. So, ganun siya kamahal. Katulad ka lang ng kasing muta lang na diamond, 100,000 na ang halaga. So, napakamahal pala na klaseng bato yan. So, yung katangian niya, mga kapatid, so, yun yung bagay na makikita natin. So, sa bawat pangyayari sa church ay nagkikiskisan. So, hindi pwedeng mawala ang human spirit dahil siya rin ang magkikiskis. Right? Kasi pag walang human spirit, hindi tayo magkikiskisan, mga kapatid. Right. Amen? Kaya, hayaan natin si human spirit na magpasaway. Kasi pasaway talaga siya buhat pa sa pasimula. Sinabi na ng Bible yan. Accuser, murderer, sinungaling, ganyan ang human spirit eh. Trabaho niyo na yan, hayaan ninyo siyang magtrabaho diyan, but magpasalamat tayo sa Lord na may word man na nagkukontrol. Amen. Oo. So, just notice the pattern of God with the second-born and you realize the blessings of the new birth is the power of God. Abel, the second-born, healed the blessings. So, si Abel, siya ang nagtanggap ng shower of blessings. Nag-alay sila sa Panginoon, ang sabi ng Bible, sabi ng propeta, nag-alay si Abel, isang magandang alay at kagal at kasiyasiya sa paningin ng Diyos. Si Cain, mga kapatid, sabi, nag-alay din ng isang mabuting alay sa Diyos, isang maganda. Talagang the best yung ginawa ni Cain, but ang sabi ng Lord, wala sa kanya kasi ang blessings. Amen. Kasi consider ng Lord na si Cain ay walang representation. Wala siyang yung tinatawag na word man. Wala siyang connection sa Diyos. Kaya anumang gagawin ng tao, kung ito'y walang connection sa Diyos, walang halaga ang alay ng tao. Yes, kahit tawag ka ng tawag ng Diyos, kahit anong gawin mo, mga kapatid, wala kang connection sa Panginoon, wala kang representation, wala kang word man, useless lang ang ginagawa mo, nagpapagod lang ang tao sa mundo ito. Hindi lahat pinakikinggan ng Diyos. Amen? Ang pinakikinggan ng Lord, yung may representation lang, mayroong word man, mayroong spirit, mayroong connection sa Panginoon, yun lang ang tinatanggap niyang alay. Remember, sa unang panahon pa lang, dadalawa pa lang ang anak, mga kapatid, sa mundong ito, nag-alay na ang tao, kilala na ng tao ang Diyos, sabay silang nag-alay. Alay ni Cain, alay ni Abel. Pero ang tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel. Why? Merong new birth kasi doon. Amen. May second-born representation kasi yung second-born new birth, mga kapatid, si Abel. So, the second-born healed by blessings. Healed the blessings. So, may blessings. Thank you, Lord, na meron po tayong representation. Pinaunawa sa ating ng propeta na meron tayong theophany. Mga kapatid, tanong mga kaibigan doon, last ministers meeting, ano ba ang pagkakaalam ninyo sa theophany? Sabi namin sa kanya, theophany, ang salitang theophany ay isang Gregong pananalita. Ang madaling ibig sabihin yan,
the Temporary. invisible become Visible. a visible. So, yung eternal become a temporal. Okay? The God ay pumasok sa time. The eternal comes to the time. So, yan po ang theophany. Theo means God sa Greek word. Theo, God. Then, the funny is a body. Amen. Theo, funny, ibig sabihin, God's body. Amen. So, yan po ang ibig sabihin ng theophany. Sa Bible ba may theophany? Ang theophany ay, ang ibig sabihin ng mga theologians sa theophany, mga kapatid, is temporary appearance of God. So, if we talk about temporary appearance of God, we are the temporary appearance of Yes, God. When amen. God comes to the flesh, hallelujah, that is a theophany. So, the flesh man plus word man plus flesh man Theophany. equals theophany. Okay? So, yun madaling salita. Ang Diyos bumaba, sabi ni Brother Branham, Jesus Christ is the theophany of God. So, the soul of man, sabi ni Brother Branham, the soul of man is the theophany of God. So, we are the theophany of God. Amen. So, yan po mga kapatid. Second born, merong blessings mga kapatid. Shem, the second born, heal the blessings. Sino si Shem? Anak ni Noah. Okay? Siya ang panalawa. Kung titingnan ninyo ang lahi mga kapatid, ang subject doon, ang pinagpala ay ang lahi ni Shem. Right? Sino ba yung tatlong anak ni Noah? Shem, Japhet. Si Japhet, si Shem, and si Ham. So, doon natin makita mga kapatid, ay si Ham, siya yung alipin. Alam naman natin yung kwento ni Ham. Nung sabi ni Brother Parnell, ang sumakay doon sa arka ay Not the Cain spirit, but Satan's spirit. not the Cain spirit. Cain spirit. Kasi akala nila sa mga end time message, yung seed ni Cain nandun kay Ham. No. It is the Satan's spirit. Satan spirit. Nandun pa rin yung human spirit. Kasi pag wala yung human spirit doon kay Ham, hindi niya gagawin yung Right. karumal-dumal sa tatay Amen. niya. Ay ginawa, inihayag ni Ham ang nakedness ng kanyang ama. Pag sinabi kasi ng nakedness, yung kahubaran, ay ipinagkalat ni Ham sa kanyang mga kapatid ang ginawa ni Noah. So, sinumpa siya ni Noah, mga kapatid, na ikaw ay maging alipin sa lahat ng iyong mga kapatid. Mm. So, yun po mga kapatid, that is the seed or the spirit of Satan na nandun kay Ham. Can you say amen? Amen. So, ipinaunawa lang sa atin ng husto kung ano ang nagaganap. Kasi the seed of Satan or the spirit of Satan, bago pa man pagkatapos gawin ang Garden of Eden, ay inilagay na, sabi ng Ezekiel chapter 28, inilagay na ng Diyos sa Garden ng Eden ang spirit of Satan. Alright? Can you say amen? Amen. So, Isaac, the second born, healed the blessings. Okay? Jacob, the second born, healed the blessings. Sarah, the second born, healed the blessings. The firstborn in Israel had to be covered by the blood of Egypt. Mga firstborn, kailangan lagyan ng dugo para hindi mapatay. Mga kapatid. The secondborn didn't need a blood covering as the Yes. curse of the death angel was not upon the secondborn. So, pag pinaanak ka na muli, mga kapatid, ay hindi mo na kailangan pang lagyan ng dugo ng tupa sapagkat you are in the state of the secondborn. So, ibig sabihin, you are protected by the power of God. Alright. Ang ibig sabihin dyan, sabi ng prophet, it is the second right. Alright? Pag sinabi natin second right, ang age na ito, ang panahon na ito ay second right. Sabi ni Brother Branham sa Satan's Eden, 1965, shall turn at the west and right back again. One of these days, just remember, she sure will. And that's why. Until then, take the name of Jesus with you. She ang ginamit niya, mga kapatid. Alright? Can you say amen? Amen. Then God's only provided place of worship, 1965. It's just begin to blooming now. Just begin. The shocks falling away so the wheat can lay out there now. See? So just keep reverent, keep praying. See, remember, they that wait upon the Lord renew
their strength. Yes. So, waiting, hindi po yan waiting Na naghihintay. na sa inaakala ng lahat. Kapag sinabi kasing wait, ay naghihintay. Pero sa real meaning ng tinatawag na waiting o wait, did that wait upon the Lord, this is a serving upon the Lord. We are serving the Lord, so we are renewing our strength. So, ang nag-aantay na iniisip na antayin ay hindi makapag-renew, kaya maraming mga backsliders sa denominational Yes. religious system. Tingnan ninyo mga kapatid ang tao. Hindi ba kayang tumitingin? Sa mga religious system, pag bagong convert sa isang relihiyon, mainit yan. Yan. Mainit yan mga kapatid, pag bago. Pero titingnan mo mga kapatid, pag lumipas ang mga panahon, swerte lang pag inabot ng 15 years yan. Marami dyan, 1 taon, wala na. 2 taon, 3 taon, 6 na taon. Tumagal na, 15. Kasi, sa akin kasi, nung maliit pa ako, nag-i-evaluate na ako, ewan ko ha. Kasi pastor nga siguro ang tatay ko, tinitingnan ko. Yung grabe ka-iinit ng mga maliit pa lang ako noon. Daming membro ng tatay, umaabot kami ng 200. Tapos, may mga nanay, tatay, ang daming mga kapatid. Napaka-active nila. Alam niyo ba, sa awa ng Diyos, wala pong natira doon kahit isa. Yan po ang sinasabi the spirit of waiting. Kasi pinaaantay mo ang tao. Nainip. Naiinip po ang tao sa pag-aantay. O, tingnan mo po mga spirit of Pentecostals ngayon. Dati, nung 80s, 70s, 80s, 90s, na, galing kami roon eh. Talagang grabe ang revival, mga kapatid. Grabe ang init ng paglilingkod. Ngayon, mga kapatid, parang socialism na ang nangyayari. Payamanan, parakihan ng simbahan, pagandahan ng kotse. Yan ang nangyayari. Hindi na katulad dati, mga kapatid, pag nakakita na may pastor na darating na nakapakarag-karaging sa sakyan, proud na, mga kapatid. Pero nung nagtagal na, puro na business ang nasa isipan ng tao, puro pagpapalaki na, mga kapatid, yan ang nangyayari. Nakuha niyo? Amen. Because that is the spirit of waiting. That is not the spirit of serving. Kaya pag nag-wait ang tao, mga kapatid, backslide ang inaabot. Dito, hindi tayo mag-preach ng waiting. You are serving God sapagkat siya nandito. Kaya pag nag-serve ka sa Lord, excited ka lagi araw-araw. We are renewing our strength. Amen. Hallelujah. So, wala sa atin yung spirit of backsliding. Bakit naman magkakaroon tayo ng backsliding? Nandyan ka nga, kasama mo ang Lord eh. Oh. Bakit ka mababackslide? Pastor, bakit may tumatalik? Walang binhi. Remember doon sa apat na lupa na tinaniman ng Lord ng binhi. Isang binhi yun, itinanim sa 4 na lupa. Ilan ang mabuti doon? Isa lang. Yung 3, walang binhi, walang word, hindi, sabi ng Lord, hindi sila mabuting lupa. Pero tandaan ninyo, may mabuting lupa, mga kapatid, na nagbumunga hindi lang 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Amen. Hindi yung di ba sabi ng Lord, yung isa na nasa daan, naggalak din naman siya, parang tinanggap niya sumunod minsan. din. Pero ito, ang masama, ang ibon, dumating, kinain yung binhi at inalis. May nagalak na narinig ang mensahe, pero saan? Wala. Hindi inabot ng 1 taon, hindi inabot ng ilang buwan, 1 buwan, 2 buwan, hindi inabot. Why? Hindi siya ang mabuting lupa eh. O yung isa, nandun sa batuan, tumubo nga, galak siya, tumubo ang binhi. Pero dahil anong nangyari? Dahil ang kanyang ugat ay hindi nakaugat ng malalim dahil batuhan, pagdating ng init, patay. Anong nangyayari doon? Init ng mundo. Persecution. Sinabihan lang, bakit kayo nandyan? Kulto yan. Wanis yan. Malis na. Yung siliran natin dyan, mag-request ng Bible study. Okay. Kayo po. Mas maganda kayo na magturo doon. Yung mga naririnig nyo dito, yung mga natitiknot nyo, share nyo doon. Huwag kayong magamba na
Baka matiso sila sabihin mo, may binhi dyan. Yung binhi ang target natin, hindi yung lahat. Amen. Okay? Kasi pag may binhi yan, pag nadiligan ng ulan yan, tutubo yan. Kasi minsan yung parang papasok sa isip ko yung baka masaktan. Hindi. Ang ano po natin, ang mission natin, sabi ng prophet is, our mission is to transit the cloud, the people, from second coming to the third coming. Kaya, ang ating target, our responsibility is to preach the gospel to the seed. Amen. Yung awit natin, love is your name. This truth is not for everyone. Amen. Remember that Jesus, nung mag-preach siya, marami pong nasasaktan. Right. Pero yung mga may binhi, talagang tumatalima at sumusunod sa Kanya. Hindi tayo nagpapakundangan sa damdamin ng tao. Kaya, if you remember, nung nag-preach ako dyan, within 3 consecutive na nag-umpisa ako, di ba? Hindi na ako nag-ano. Tignan niyo po sila na nag-focus. Oh. Kasi marami nang nangyayari. May isa pong miyembro dyan na sabi sa akin, ano daw, parang tinulang, parang may maraming tumubos katawan na ano, hindi na tayo. Pumasok na sa isip ko na talagang Curse na. Curse kasi yun. Punishment. Tama po. di ba 3 beses tayo nangaral doon, 3 beses. Balak, ang sinasabi sa akin, itutuloy yung aral, inaral nyo doon, di ba yun? Kingdom. Kingdom of God, yung kayamanan din na ubos. Amen. Saka, ano pa ba yung pangatlong inaral nyo? Yun ang laging umaano sa isip ko na Ituloy mo po. Ituloy mo po. Amen. Yes. So, sila na nag-request, maganda yon. May kalayaan ka magsalita. Sila Tumahimik nag-request. na ako nung nakausap ko kahapon, na tila ang gulo-gulo na ng ano. Mas marami ng sakit na lumilitaw na di mo maintindihan. You remember, sinabi ko, ang curse darating dyan. Kasi tinanggihan nila ang mensahe sa Yes. pinahinto nila. Hindi lang sila talagang ano. So, yan ang ipapakita natin kung gaano kapangyarihan ang mensahe ng Panginoon. Okay, God's provided place, 65, that's paragraph 6. Now, there's, I was getting pretty old. Look at that. And I thought, will there be another revival? Okay, sabi ni Brother Branham, ako'y matanda na, parang matanda na ako sa aking pag-iisip. Nagtanong siya bigla, sabi niya, then nag-post siya, then, will there be another revival? Look at that. Ano ang kasunod niyang salita? I'll see another time. Amen. I just remember from the west will come a white horse rider, will ride his tail again. That's why as soon as we're about ready, it's a promise. Yes. This is the second life. This is the second born, mga kapatid. Hallelujah. We have to rejoice. Kailangan natin, let us be glad and rejoice. Ipinangako na ng propeta sa kanyang pananaw, I'll see another time. Amen. Just remember, tandaan ninyo ito, na galing sa west, come a white horse rider. You know who is the white horse rider? Jesus Christ. Will ride this trail again. Yung trail ni Brother Branham, yung trail na minsan. Kaya nga, sabi ko nga, ang tao, naintindihan natin, mga kapatid, since the book of Genesis in the Garden of Eden, until now, naintindihan natin yung programa ng Panginoon. Dahil nasundan natin ang pagkilos ng Diyos hanggang sa mga propeta at dumadaan ng mga propeta. Kaya ang mga taong tumatanggi sa propeta, blind sila, hindi nila makita. Puro lang sila aral ng mga theology, mga kapatid. Bakit? Aral sa theology, aral na lang sila ng philosophy. Yan ang mga bagay na ginagawa, pero hindi na nakita yung programa ng Panginoon. Dahil pag nakita mo yun, blessed ka. Amen. Oh. Pag sinabi mo to sa ibang tao, we'll ride, ano yung sinasabi niyo, white horse rider? We'll ride this trail again. Ano ba yung trail na yan? Oh. Right.
Pero tayo nakita natin, this trail is the trail of the Brother Branham na inumpisa niya, kung babasahin mo ang Book of Revelation, mga kapatid, hallelujah, sa Revelation chapter 10, first coming, second coming, third coming, sabi nga ni Pastor Eman doon sa sinishare niya doon sa mga kasama namin doon. Sabi niya, huwag ninyong isipin, kasi mga-Pentecostal yung ibang kasama doon, huwag ninyong isipin na pag sinabing first heaven, second heaven, third heaven, yung level ng heaven. Right. It's ministry. That is not a level of heaven. First heaven, cloud, second heaven, universe, third heaven, the kingdom of God. Napakalayo ng kaharian ng Diyos sa inyo. Ang first coming, ang first heaven is the first testament. Amen. It is the first sonship of the Lord. Ganun lang kasimple. So ang heaven, sabi ni if God is here, heaven is here. Heaven is not there, sabi ni Brother Branham, heaven is here because God is here. Amen. Amen. Why me, an old man? Suffered all my life. Why did He heal me now? I believe I'll ride this trail again, sabi ni Brother Branham. I got to bring a message. Sino daw ang magra-ride? Sino? Siya. Si Brother Branham. Hindi Brother Branham na freshman. Yan ang gusto kong maintindihan ng mga end-time messages. Gusto nila. Si Brother Branham, darating. Yan yung mga Branhamites, mga kapatid, na darating, mga kapatid, at nakasakay sa isang puting kabayo, at kasama ni... That is not... Ang nagsalita dito, hindi po si Brother Branham na freshman. Ang nagsalita dito, si Jesus Christ na sumasakay doon sa ministry, sa ministry ni Jesus Christ, kaya lang ginamit lang yung katawan ng propeta. Lahat naman tayo ginagamit ng Diyos eh. Kaya nga ang mga pastor ng denomination, sinasabi nila, yung pastor nila, tao ng Diyos eh. Right. Pag sinabi mong tao ng Diyos, di ang Diyos nandun, kaya lang, ang problema, yung magsasabing tao ng Diyos, hallelujah, mali. Kasi ang Diyos niya, inaantay niya. Pero si Moses, nung tumayo siya sa harapan ni Pharaoh, sabi niya, let my people go. Ang Diyos na sa kanya. That is the man of God. Pag sinabi mong man of God, ang Diyos na sa kanya. Wala, hindi yung inaantay niya ang Diyos na darating para sa kanya. Ang man of God, na tunay na man of God, ang Diyos, ay nasa kanya. Amen. Let my people go. Amen. Amen. Hindi po si Brother, kaya pag Branhamites ka, pag si Brother Branham inaantay mo. Right. Branhamites. Yan, tawa naman yung sinasabi na ibang denomination, may mga Branhamita. Meron. Masyado silang kay Brother Branham. May resalista nga di ba? Presbyterian. Meron ngayon na, may mga Parnellites na Sa totoo lang. Yes. Magpapakita ngayon yung December, 1,000. Sigurado. Daming tao yan, daming pastor na hindi mo nakikita kailanman sa mga fellowship natin dito. Amen. Dahil sila'y nakatingin sa tao na flesh man. Amen. Sabi ko, hindi ako tumingin dahil pag gano'n ang aking gagawin, idolism na ang nangyayari dyan. Right. It's enough for me to shake in the hands of the prophet and I say, thank you, my prophet, that God will send you. After that, no more. Hindi ko siya gagawing Diyos. Bakit ko siya gagawing Diyos? Yes. Ibig sabihin, I mean, sasampahin ko siya, pag wala siya, hindi ako magpapakita. Idolism yan That's right. Amen. I follow Him because I know that God is in Him. Amen. I will obey, and I believe all the word of the prophet because God is in Him. Amen. But not to the point na kung wala siya, hindi rin ako nakikipag-fellowship. Pag dumating lang propeta, saka ako mag-fellowship. Ay, naku naman ng mga klaseng espiritu na tao. But it's Parnellites. I'm Yes. sorry for saying that. Nakatingin kayo kay Parnel. Tumingin kayo doon sa espiritu na nakay Don Parnel. Amen. Si Jesus Christ na sa kanya, yun ang tingnan ninyo. Amen. Amen? Yun ang tingnan ninyo, yun ang sundan ninyo. Oh. Ay, ang kaso, marami na hong ganun. Yan ang delikadong espiritu ng tao. Kaya ngayong December, makikita mo yan, nandun pa yan, malapit sa kanya. Sa harapan pa. Laging nakadikit. Pero kapag may mga fellowship tayo rito, tayo lang mga Pilipino, sabi nga ng mga pastor meeting namin, kung malaman na iba na hindi pala ngayon darating si Brother Don, hindi na umaten. Bakit? Right. Last December. Ang spirit ba ng Lord nandun lang kay Brother Don? No. Nasa atin din naman Binigyan lang siya ng ministry, ang ministry of the prophet, to bring the message of the people, but not to the point ng Diyos ay nasa Kanya lang. Amen. Maunawaan natin yan.
And then kung ang Diyos na sa Kanya lang, may problema tayo. Ano na mangyayari sa atin dito? Di ba? Can you say amen? Amen. So, yan po ang bagay. I got to bring a message, sabi niya. And I say to my father tonight, as Junior seen in a dream the other night of the wings of the dove, moving these windows here. Lord, your servant is reporting for service. Amen. I'm ready. Sabi niya. So, the servant is always ready. The heart of a servant is always ready. Amen. Sabi ko, diba? Mag-ano lang tayo lagi. Lagay natin. Narinig naman ako ng mga kapatid. Maglagay kayo ng heart of a servant. Dahil pag hindi na kayo nagkaroon ng heart of a servant, yabang na yun. Hindi marunong makinig yan. Amen. Rebukin mo. Sasabihan ka pa. Magtatanggal ka ng puwing, yung tahila sa mata mo. Hindi mo natatanggal. Ang tahila, wala na akong tahila sa mata. Malinis ako. Amen. I'm born again. I am in a second born. I am new birth. Perfect. Paano? Anong makikita mong tahila? Sabihin mo sa akin tahila. Dahil pag sinabi mong tahila, na mayroon akong tahila, ibig sabihin na nakita kang mali sa akin. Anong nakita mong mali sa akin? Sinabi ng Diyos, wala na akong kasalanan. Amen. Amen. Right. Hindi ako nagtatanggal ng muta ng iba. Hindi. Nang-re-rebuke tayo pag nakita natin mali. Amen. Nakuha niyo? Hindi yung pagtatanggal ng tahila. Ang nagsasabi ng totoo dahil ikaw ang nakakita ng mga bagay na dapat, hindi mo pwedeng bababayaan. Amen. Tingnan mo sa Galatians chapter 2, di ba? Chapter 3, I believe. Mga kapatid, di ba si Pablo, nirebuke si Pedro? Pagtanggal ba ng tahila sa mata ni Pedro? Hindi po. Yes, hallelujah. Anong sabi ni Pablo kay Pedro? Oy, Pedro, mapagpaimbabaw ka, mapagkunwari ka. Di ba sabi niya? Dahil hindi pa dumating yung mga tuli na tao, nakipagsalamuha ka sa doon sa mga hindi tuli. Yung sabihin po ni Pablo na nakipagsalamuha ka sa mga hintil nung hindi pa dumating ang mga Hudyo. Right. Pero nung dumating ang mga Hudyo, iniwan mo sila at hindi mo na sila kinausap. Pumunta at nagpakunwari ka sa sarili mo. Amen. Hindi yan pagtatanggal ng tahila. Nagsabi siya ng totoo. Yes, the truth hurts kasi. Tama? Kaya pag mga kapatid mo, mga kapatid, may nakita ka, nagpapakunwari, sabihan mo. Amen. Halimbawa, yung kapatid, sister, hindi ako nabibless sa ginagawa mo. Yes. Sabihan mo. Open rebuke is better than Secret love. pero magsigawan sa maraming tao. Yes. Kausapin mo. Kung kayo, halimbawa lang, may question dito, may ginagamit sa gift. Tapos, pag nagsalita siya sa gift na yun, hindi ka nabibless, kausapin mo. Amen. You have the right. Dahil, alam mo, ang Spirit ng Lord at ang Espiritu natin, mga kapatid, ay isa. Amen. Kini-question niyo ba yung mga gift? Hindi ko kini-question yung gift. Pero ako ang pastor. Nagmamasid ako. Pag mayroong ginagamit sa inyo, direkta-connecta agad sa akin yan. Pag nag-reject ang Espiritu dito, mga kapatid, pag ang damdamin ko nag-reject, yung damdamin ng Diyos, ako ang pastor eh. Nag-prophecy sa inyo, tapos nag-reject ang Espiritu ko. Pero hindi naman kita yan pwedeng hiyain. Yes. Hiyaan kita. Dahil desire mo yan eh. Pero alam ko, pag ginamit ka ng Lord, dapat nandun ka sa katwiran. Amen. Right. Nasa katwiran kang maayos na katwiran. Pero pag wala ka sa katwiran, may kasalanan kang ginagawa, tapos gagamitin ka ng Lord dito, mukhang hindi ata tama. Yes. Sabi ni Pablo, nananagana ba ang biyaya ng Diyos sa patuloy niyo paggawa ng kasalanan? Hindi. Huwag nawa, sabi ni Pablo. Amen? Yan yung bagay na maintindihan natin. Pero hindi ako pwede manghiya ng tao. Unawain kita. Yes. Pero yung sabihin kong i-declare na ikaw ay ganito, magkakaroon ka lang ng yabang sa sarili mo. Alright? Amen. So, when enter the age beyond the church, but not yet understanding the Son of David reign. A prophet unraveled the move of the Holy Spirit over the last 2,000 years. Only prophet can look in dimensionally at the revelation of what God has done. So, only the prophet can look in dimensional at the revelation of what God has done. Historians look at everything else. Everything else, yung nakikita, ang mga historian, ay kung ano lang ang kanilang nabasa sa Biblia. Yes. David, that is history.
Elijah, that is history. Even we are talking about Jesus in His first coming, that is history. Amen. When you read the Bible, you are reading the Bible without revelation, you are reading a history. Yes. You are telling and preaching the history of the Bible. But not today. Kaya kung nag-i-enjoy kayo sa pagbabasa ng Bible sa nangyayari noon, bakit hindi kayo nag-i-enjoy sa Ngayon. ginagawa ng Diyos Amen. ngayon? Amen. Term spoken were shaking the true believers. So, yung term ang ginagamit. Terms were spoken shaking the true believers. So, isi-shake ka talaga yan mga kapatid. Yes. Pagdating sa mensahe. We are using new terms. We are not using the old thoughts, old terms, old language. Entering the opening of the seals revealed the headship of the body. So, sa opening of the seals, 1963, February 28, that is revealing the headship of the body, which is Jesus Christ. Hallelujah. Ito yung cloud, gano ba? Ano na yun eh, yung outer hemisphere na yun. Hindi na umaabot ang cloud nung cloud na yun. Mga kapatid, ano yan? Dokumentado yan sa Amerika na walang eroplano na pwedeng tumawid sa hemisphere na yon. So, yung cloud na nag-form doon, sinabi ni Brother Parnell, that is Jesus Christ. Amen. At sabi ni Brother Parnell, that us. Amen. Tayo yan. Amen? So, entering the opening of the seals revealed the headship of the body, the prophetic capstone ministry, the fullness of the Gentiles, the horn age, the headstone, the earth, the 8th day, the third pole ministry, the body ministry, the token age, the seventh seal, the seven thunders, the Son of Man ministry. Everything is revealed. Lahat po na-revealed. The bride unit, the all in all, the complete, the bride time, the bride tree, the light on light age, the whole seed, the whole of the Omega, sevenfold revelation, the sevenfold mystery, the seven curse meal, the quickening power, the rapture age, identification of the body, the mechanics and dynamics, and the former and lateral. Look at that. That is the revealing of the seals. You know what is the revealing of the seals? Hallelujah. Kung pag-usapan natin ang revealing ng seals, 7 seals, mga kapatid, sabi ni Brother Manong, those seals Is God. is God, is Jesus Christ. And those seals is Jesus Christ. Nireveal lang niya ang kanyang sarili sa bawat panahon. 7 seals, revealing of the 7 church ages, may mga selyo na binubuksan sa bawat panahon. And after the 7, it is the 8th day. Eating the unleavened bread, sa Exodus 13, kumain ka sa loob ng 7 araw ng tinapay na walang halong libadura. Pagdating sa after 7 days, ano yung pagkatapos ng 7 days, 8 day. Magre-rejoice kayo. Can you say amen? So, yun yung bagay. Doon sa revealing of the seals, doon na fulfill ang lahat, mga kapatid. Kaya lang, ang tao hindi lang maintindihan, hindi lang makita yan, lalo sa denomination. Revealing of the seals, 1963, February 28, mga kapatid. Sa February 28, 1963, may nag-resign po, mga kapatid. Hallelujah. May namatay na papa sa Roma. Tingnan nyo ang history niyan, mga kapatid. Then, noong February 28, 2013, mga kapatid, anong nangyari? Bumaba. Benedict XVI, bumaba sa pwesto. Jubilee. It's Jubilee time. Exactly the Jubilee year. February 28, 1963 until February 28, 2013. The same calendar. Hindi siya magkaiba. The same scenario. Nagkataon? Hindi. Perfect plan ng Diyos. Amen. To reveal that this is the true message. Amen. Amen? Masaya ako. Blind ang tao. Ayaw nila kasi ng propeta. Kaya tayo mga sa propeta, maliwanag pa sa sikat ng araw. Amen. The whole of convocation, one coming of the Spirit, birth of the body, the full word birth. Can you say amen? The full word birth. Ito, nagdebate pa rin ba dito mga kapatid? 2 natures, 2 seeds, 2 genes, the 2 births, the triumphal capstone, the wave ship, the evening timeline, the evening seal, the sevenfold redemption plan, the sevenfold redemption plan, the twofold PA, and many more. This language was only for the Holy City. We are the Holy City. A holy nation. Amen, sabi ni Pedro. A peculiar people. A royal priesthood. Yes. A holy, a chosen generation. Merong binanggit si Pedro dyan.
Biro mo, holy nation. A holy city. Yun yung theophany world. Kaya nga, dito, pag pag may mga taong walang sip, pag dumating, pag narinig nila mensahe natin, ano ba yung klaseng mensahe yan? Yan ang sinasabi ng mga tao sa panahon ni Agrippa, sa panahon ni Paul. Ano ba yan sa Book of Acts 16 ba yun? Ano ba yan sinasabi mo? It's a strange word, it's a strange doctrine. Bago ba yan? Hindi bago yan. Sa pandinig nyo, bago, pero noon pa yan. Yes. Because that is the perfect plan, an eternal plan of God. Itong panahon na ito lang yung napapanahon na mensahe. Ito yung napapanahon na pagkain. Pag hindi mo nakain to, wala kang binhi ng Diyos. Amen. Paano ka masasarapan sa pagkain ng Diyos kung hindi ka Diyos? Right. Amen. Alam mo bang may pagkain ng Diyos? Matthew chapter 4. Pag hindi ka nasarapan doon, hindi ka Diyos. Amen. Dahil ang mga tao sa panahon ni Jesus Christ, yung mga relihiyosong mga tao sa panahon ni Jesus Christ, hindi sila nasasarapan sa mensahe ng Panginoon, sa pagkain ng Panginoon. Kaya nga nagagalit sila eh. Masakit kasi sa kanila yon. Amen. Amen? Right. Alam mo, lahat nag-antay ng kaharian, biglang sinabi ng Lord, ang kaharian na sa inyo. Lahat nag-antay ng Misayas, sinabi niya, andito na ako. Hindi naniwala. Katulad ngayon, lahat nag-antay ng mag-rapture. Tapos bigla ninyo sabihin, tapos na ang rapture. Ang rapture nangyayari sa buhay natin araw-araw. Yes. Nag-aantay sila ng resurrection. Sasabihin ninyo, ako ang resurrection. Ako ang pagkabuhay na maguli. Amen. Inaantay nila si Antikristo. Sasabihin si Antikristo nandito na. Sinabi ng Bible, matagal nang nandito. Right. Sasabihin nyo si Satanas, sinangantay nila. Na itapon sa dagat-dagat ang apoy, sasabihin nyo, tinapon na sa lake of fire. Dahil pag hindi siya natapon doon, hindi siya malilinis. Dahil susunugin siya, mapupugnawin siya sa matinding init. Baliktad kasi ang pag-unawa ng tao sa pag-unawa ng Diyos. Salamat na lang, nagkaroon tayo ng kaunawaan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Sabi ng Lord, my thought is not your thought. My way is not your way. Tingnan niyo, kabaliktaran ng isip ng tao. Amen. Pinangawakan na, I will come again. Tapos future plan yan eh. Future yan eh. I will. That is a future tense. Pero hanggang ngayon, I will pa rin. 2,000 years na ang nakalipas. I will pa rin. Dumating ang Panginoon during the day of Pentecost. Dumating February 28, 1963. Dumating ang Lord sa bawat panahon. Hindi nila nakikita. I will pa rin. Dahil nasulat daw sa Bible. Amen. Amen. Kanya? Amen. Hindi mo kaisipan ng tao, yung thought ng tao, napako doon sa nasulat, hindi na siya nakapag-move on. Yes. Right? Kaya, yung pag-unawa ng lahat na lang inaantay. Lahat naman talaga nila inaantay. Tanungin mo. Si Maria Pastor, nakausap ko sa bahay. Doon rin pala yung niya isip niya. Naantay pa rin niya yung rapture. Magra-rapture na daw. Hindi mo po tinanong, kailan? Ang tagal-tagal niyang nakikinig dito. Maria? Yung nandito? Oo, kay atin. Ganun ba? Sabi ko, wala nang rapture. Bakit nangyayari yung rapture? Hindi mo alam. Rapture is a person. Ikaw yung rapture. Ganun, hindi wala siya natutunan. Wala ganun. Wala, hindi. Ano pala tinatakpan yung Dahil sa aral ng mundo. Kaya sabi ni Pablo, binulag ng Diyos ng mundong ito ang kaisipan nila upang huwag sumilang ang Ebanghelyo ni Cristo. Amen. Ang laging si pinangahawakan niya, yung alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. Alam marunong kasi. Ngayon lang to sinabi ng propeta. Sa Japan daw, na-experience na lang yun. Ibig sabihin ba, nauna kayo sa propeta? Ngayon lang to Nag-start ng 2008 ito eh. Pagbalik niya, lagot siya sa akin. Nakikipon na ako ngayon. 2008, 2009. Pati naman pumupunta sa akin. Oo. Paghanda ko na siya. Amen. Diretsahin nyo na po. Tanungin nyo. Pag sinabing may rapture, kailan? Alam mo? Bakit mo sinabing meron? Kailan? Kung nakakalam mo, bakit mo pinapangarap yan? Pinapangaral yung hindi ninyo alam? Lagi na lang nilang pinangawakan
Signs and Lagi wonders. namang may signs. Alam mo po, signs, sabi ni Jesus Christ, the wicked generation seeketh signs. Tingnan mo, sinabi niya.